Napaka-nonchalant niya na nai-insecure ako sa tuwing nakikita ko siyang ang sarap ng buhay. Mantalang ako pagod na hirap na hirap na. Hindi kasi ako yung mabungangang asawa, hindi pala obliga pag alam kong kaya ko pa. 15 years old ako at siya naman ay 21 nung una ko siyang makilala sa isang birthday yan. Kinuha niya yung number ko noon at doon kami nag-umpisa. Sa relasyon namin ako yung provider dahil wala siyang trabaho, asa lang siya sa magulang niya. Pag gusto niya ng merienda, ititext niya pa ako at magpapalibre siya or dalhan ko siya ng pagkain sa kanila. Hanggang sa umabot kami ng 10 years na ganun ang setup namin. Nagkakatrabaho siya pero hindi rin naman tumatagal kasi nga hindi siya sanay magtrabaho. May kaya ang pamilya ko, humahango kami ng isda at dinadala sa palengke dito sa Pangasinan. Na kung saan-saan kami nakatira kaya kahit na papaano natutulungan ko siya sa mga needs niya. And after 10 years namin na mag-boyfriend-girlfriend ay nabuntis niya ako nang hindi sinasadya. Dahil lasing kami pareho. At dahil doon ay nag-live-in na kami at tumira ako noon ng isang taon sa kanila. Napagdesisyonan ko na sa bahay ng magulang ko na lang kami tumira dahil doon nakabukod naman kami. Sa isang taon ko sa kanila ay siya yung nagtatrabaho pero unti-unti humahanap naman ako ng pagkakakitaan. Naging okay naman hanggang sa unti-unti ako na lang yung bumubuhay sa pamilya ko. Nararamdaman ko na yung pagod lalo na pag nakikita ko siya na hindi nagsusumikap. Na dumidepende na lang siya sa agos ng buhay namin. Minsan nagbibigay siya pero madalas ang hindi. Na minsan naabutan niya ako ng 1.5 at pang 1 month na namin yun. Pero madalas talagang laging wala. Mabait naman siya, hindi nananakit at hindi mabunganga. At super lapit niya sa anak namin at makadadi kasi yung anak kong lalaki. Kaso nga lang ako yung madalas na nagpo-provide at ako pa rin sa gawaing bahay. Na parang anak na panganay ang ganap niya. Na halos lahat ng gastusin niya ako at meron man siyang kinikita ay pang sarili lang niya. Na pang merienda at pang bisyo lang niya. Sa bahay lang siya kaya kapag mainit ang ulo ko, minsan napapagsalitaan ko siya ng masama. Na sa tagal namin magkarelasyon ay hindi man lang niya ako tinanong tungkol sa kasal. Sa yun sa mga pangarap ko ang maikisal kami. Mukhang malabong mangyari ni hindi man lang siya nagsisikap para sa anak niya. Magulo na yung isip ko sa araw-araw na pag-intindi sa buhay namin. Pero siya sobrang tamad at puro cellphone lang ang kanyang ginagawa. Ni hindi nga kami nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay, parang tropa lang yung datingan namin dalawa. Na parang board meet ko lang siya sa bahay. Insecure ako sa tuwing nakikita ko siyang ang sarap ng buhay samantalang ako pagod at hirap na hirap na. Na hindi kasi ako yung tipong mabungangang asawa, hindi pala obliga pag alam kong kaya ko pa. Sana Mamilin, maintindihan mo yung kwento ko kahit na sobrang gulo. Ano bang dapat kong gawin, Mamilin? Letter sender, Bebang. Tinolerate mo kaya lalong bumigat ang b***yag. Kinonsinti mo mula mag-boyfriend pa lang kayo, nagpabuntis ka ba? Anong ambag si Milya? Iha-tihaya pa dapa yun na yun. Ngayon pagod ka na, ang dami mong daing. Yung kinakargo mo na ngang lahat tapos gusto mo pang pakasalan ka. Iba ang tama. Ba't di mo nalang pauwiin, isoli mo? Sa bagay, hindi ka pa pagod, nagstay ka pa Alam kong hindi ka makikinig kasi damang-dama kong ready kang magtiis, mahal mo Tsaka sadyang nakakapagod yan ha. Ikaw na yung provider, ikaw pa yung sa gawaing bahay. Pag tinamaan ni Cupido, iba talaga yung epekto. Tsaka eto ha, huwag niyong ipakita kasing kaya nyo tapos sa huli daing hanggang langit kayo. Ngayon na sinanay mo na nakaasa sa'yo, kaya sa huli ikaw na lang talaga yung bibitaw.